Yung kaibigan mo na kasamaan mo sa trabaho? Oo, niimbitahan niya akong pumunta doon sa probinsya nila. Eh kung ayaw mo, ayos lang naman. Pasasaan pa't mamamatay ka rin. Hindi po yan isang proteksyon o bato na normal. Isa po yung bato ng aswang na kapag pinasahan ka at nalunok mo, magiging aswang ka rin. Magandang araw po sa inyo, Miss Soledad, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa channel nyo. Isa ako sa gustong magbahagi ng kwento namin ng kapatid ko na may kaugnayan sa mga aswang. May kapatid akong lalaki at 10 taon pa lang siya, pero isa na itong albularyo. Alam kong halos hindi ka panipaniwala pero yun talaga ang totoo. Nung una kahit ako ay hindi rin makapaniwala. Alam ko kasi na mahirap ang maging isang albularyo, lalo na kapag wala ka pang kaalaman at nagsisimula ka pa lang. Ako nga po pala si Ernest at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Kuya! Oh, bakit? Gutom ka na ano? Ay nako, malapit na maluto yung almusal natin. Sandali na lang to. Hindi pa po ako nagugutom. Ano kasi, kanina may dumating dito lalaki tapos may inabot na sobre sa akin. Eh, sulat daw yun para sa'yo. Ha? Oh, talaga Archie, bakit hindi mo ko tinawag? Eh, nagmamadali naman po yung lalaki. Tsaka sabi niya, iabot ko na lang daw sa'yo. Akin na nga. Sige na matignan ko. Ito po. Tsaka nga pala kuya, mamaya may magpapatawa sa akin na matanda eh. Ay nako, hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? E kahapon, ilang tao rin yung nagpatingin sa'yo eh. O awa ka namang bata. Bata ka pa lang, pagod ka na. Kuya naman, hindi naman po ako napapagod. Mabilis ko lang naman sila nagagamot eh. Tsaka masaya ako dahil pagkatapos ko silang gamutin, nagiging maayos yung pakiramdam nila. Mabuti na rin yon. Kahit bata ka pa, nakakatulong ka na sa mga tao. Paano kaya naging albularyo? Wala naman sa lahi natin yun. Ewan ko. Baka yung Diyos yung nagbigay ng ganitong kapalaran ko, kuya. Buti nga po yun para pag nagkasakit ka, tapos hindi ka nakayanan ng doktor, di ako yung gagamot sa'yo. Wow, sweet naman ng kapatid ko. Sige na kuya, basahin mo na yung sulat na pinadala sa'yo. Sige. Agad kong binasa ang sulat. Nagulat ako nang nalaman ko kung kanino galing. Naging malungkot ako nang malaman ang dahilan ng pagpapadala sa akin ng sulat. Ayos ka lang ba, kuya? Kanino po ba galing yung sulat? Andres to galing. Naalala mo ba yung 2 taon na yung nakakalipas, yung lalaki madalas na pumupunta dito sa atin nung nagtatrabaho pa ako sa factory? Yung kaibigan mo na kasamaan mo sa trabaho? Oo. Niimbitahan niya akong pumunta doon sa probinsya nila. May sakit daw siya. At yung anak na lalaki niya ay gusto daw niyang ipaampon sa akin bago daw siya mamatay. Ala, kawawa naman. Ano pong plano mo? Matagal yung pinagsamahan namin ni Andres kaya hindi ko siya pwedeng tanggihan. Naging mabuting tao rin siya sa akin. Hindi ko makakalimutan na siya yung nagbayad ng bayarin sa ospital noong nagkasakit ka. Bait naman ng kuya ko. Sige, ganito. Bukas na bukas tayo dun pupunta sa probinsya para makita natin siya. Magdala na rin tayo ng pasalubong para sa anak niya. Kaya ang sabi dito sa sulat, 6 na buwan pa lang daw yung anak niya. Kawawa naman. Siguro kagaya ng sa atin na wala na rin siyang ibang pamilya kaya ikaw na lang yung naisipan niya. Siguro nga. Kinaumagahan ding yon pumunta kami sa lugar ni Andres. Habang sumasakay kami ng tricycle, naririnig namin ang malakas na tunog ng ibon. Malamig at masarap ang hampas ng hangin sa aking balat. Hininto kami ng tricycle driver sa address na binigay ko at nakita na namin na magkakalapit lang ang bahay roon. Akala ko pag probinsya malayo yung bahay sa isa't isa. Pwede kasi yun, Archie. Tara na. Hanapin na natin si Kuya Andres para makainom na rin ako ng tubig. Naubos na yung baong ko Layo-layo ng pinuntahan natin, kuya.
Ikaw talagang bata ako, napaka-reklamador mo. Dapat siguro hindi na lang kita sinama eh. Eh kapag di mo ako sinama, di namatay ako sa gutom sa bahay kasi di naman ako marunong magluto eh. Hinanap naman namin ang bahay ni Andres. Nagtanong-tanong kami hanggang sa may nakapagturo sa amin. Mabilis akong kumatok sa bahay na tinuro ng isang babae at pinagbuksan din ako agad ni Andres. Halos hindi ako makapaniwala na ito na siya ngayon. Mapayat at malalim ang mga mata na akala mo'y taon nang nagkasakit. Karga-karga nito ang bata na 6 na buwan pa lang. Ernest, mabuti naman at hindi mo ako natiis. Salamat talaga kasi pinuntahan mo ako rito. Oo naman. Nagbabasa ko yung sulat mo na may sakit ka. Sobra akong nag-alala sa'yo, ano ka ba? Sinama ko na rin pala to si Archie. Alam mo naman, wala akong pagbibilinan sa kanya. Maganda nga yan eh, ayos lang yan. Sana nga pala yung nanay niyan. Hindi ko na alam eh. Nung nagkasakit ako, iniwanan niya ako pati itong bata. Alam mo na, wala na kasi akong pakinabang sa kanya eh. Pinilit ko naman gawin ang lahat para paging maayos kami pero sabi daw niya, hindi na niya ako mahal. Kawawa naman kayo ng anak mo. Kuya Andres, pwede po bang makahingin tubig? Wow na po ako eh. Sige, pupunta ka lang dun sa may kusina at kumuha ka ng tubig ha. Huwag kang mahihiya, kami lang ng anak ko ang tao dito. Opo, salamat po. Nagtungo naman si Archie sa may kusina. Tinapik ko sa balikat si Andres. Sabay kuha sa anak niya dahil hirap na itong buhatin. Sobrang malayo na ang itsura niya sa dati. Para siyang may kanser na pumayat ng ganun na lang kalala. Napakawalang puso naman ang asawa mo, Andres. Kung kailan mo siya kailangan, saka ka pa niya iniwan. Wala tayong magagawa. Ang mahalaga, hindi ako nagkulang sa kanya. Tsaka ayos na rin yun na iniwan niya sa akin tong anak namin. Ang bata na yan ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Kahit ang totoo, sukong-suko na ako. Nalulungkot talaga ako para sa'yo, pare. Alam mo, ang bait mong tao eh. Pero may mga tao pa rin na nagagawa kang saktan. Kaya po kayo nagkasakit kasi kinulam kayo ng taong galit sa inyo eh. Ano? Anong sabi mo? May kumulam po sa inyo. Dati po ba may nakaaway kayo bago kayo nagkasakit? Sandali. Bago ko sagutin niya, sabihin mo nga sa akin, paano mo nalaman na kinulam ako? Ay, hindi ko pala nabanggit sa'yo. Si Archie kasi, manggagamot siya. Batang manggagamot. Hindi ko nga alam kung paano nangyari. Basta nagkasakit lang siya tapos pinatingnan ko sa albularyo. Ayun, nalaman namin yung kapalaran niya na magiging siyang isang albularyo. Maniwala po kayo sa akin. Nararamdaman ko po talaga na may itim na albularyong gumawa niyan sa inyo. Ang naaalala ko lang, ang dating biyanan ko lang ang may galit sa akin. Nag-away kasi kami nung nasaktan ko yung asawa ko. Ano? Oo, nahuli ko kasi siyang may iba kaya hindi ko napigilan yung sarili ko. Sobrang galit kaya nasampal ko siya. Nalaman nung nanay niya kaya nagalit na rin sa akin at sinugod niya ako. Masabi niya pa nga ipapakulam niya raw ako pero hindi naman ako naniniwala doon sa sinabi niya. Baka po siya yung may dahilan kung bakit kayo nagkakaganyan. Kung gano'n, ano kaya ang maganda kong gawin? Sabihin mo nga sa akin, Archie. Magagamot din naman po kita eh. Pero hindi ho magiging mabilis yung paggaling nyo dahil patuloy pa rin nila kayong kukulamin. Ang magandang solusyon po kapag pinatawad ka ng taong nagpakulam sa'yo, pwedeng mawala ho agad yung sakit nyo. Kaya pala pumayat ka ng ganyan dahil kinulam ka. Maya-maya habang nag-uusap kami, biglang may pumasok na babae sa bahay ni Andres. Napatingin lang ito sa amin, tsaka kinuha niya ang bata. May dala din itong ulam para kay Andres. Andres, nakakain ka na ba? Tapos na, insan. Salamat pala sa dala mong ulam Saka pala, ito si Ernest. Oh. Dati kong kasabahan sa trabaho at yung kapatid niya. Aba, ay ano naman ang ginagawa nila dito? Tsaka ba't sila may mga gamit? Dito ba sila titira? Naku Andres, ang dami mo nang gastusin
Sa mga gamot, huwag ka nang magdagdag ng palamunin dito. Salamat. Hindi sila magiging pabigat sa akin. Saka, may sakahan naman ako eh. Ayos lang yan. Ang bahalaga, nagkita kami ng kaibigan ko bago ako mamatay. Huwag kang umasa dun sa sakahan mo. Kakaunti lang ang ani ng mga prutas doon. Ay naku, bahala ka kung yan ang gusto mo. Tsaka itong bata, wag mong iasa yan sa kanila. Malay mo mahulog yan at mabalian ang hindi nila sinasabi sa'yo. Oo, sige na. Salamat sa pag-aalala mo. Pero ayos lang ako. Babait naman tong kaibigan ko eh. Ay naku, sigurado ka ha. Sige na, alis na ako at may gagawin pa ako sa sakahan. Baby, dito ka na lang muna sa tatay mo ha. Babalik si auntie mamayang hapon. Ibinigay niya ang bata kay Andres at sumulyap sa akin bago umalis. Halata naman sa mukha niya na may pagkamasama talaga ang ugali ng babaeng yun. Nang makaalis na ito, napailing naman si Andres at ngumiti sa akin. Ganyan lang yon, pero mabait yun. Oh, mabait naman pala yung pinsan mo eh. Bakit hindi mo sa kanya ipampon yung anak mo? Gusto ko kasi sa'yo. Tsaka alam ko na magaling ka rin mag-alaga ng bata. Kahit nga ako nagulat rin na may pagkamaldita yan eh. Bata pa kasi siya nang umalis yung mga magulang niya rito. 2 taon pa lang siya noon. Nakatira na dito yan sa amin. Bali, ngayon lang din siya nakauwi dito sa inyo? Oo. Biglaan nga yung pag-uwi niya eh. Galing daw siya sa ibang bansa pero nalaman niyang may kalaguyo ang asawa niya. Kaya ayun, di na umuwi sa kanila at dito na lang sa baryo Dumiretso. Simula na magkasakit ako, hindi na ako pinabayaan. Siya nga lang yung nakikilala kong baldita na may puso. Kung sa bagay, sa panahon talaga ngayon kung sino pa inaakala mong maldita, yung pa yung tunay na mabait at patulungin eh. Pare Ernest, may ipapakiusap lang sana ako sa'yo ha. Sige, kahit ano pa yan, basta ikaw. Pwede bang huwag na muna kayong umuwi ng kapatid mo? Aasikasuhin mo muna lupa ko rito. Ano? Hindi kasi pwede, Andres eh. Alam mo naman na isang manggagamot si Archie, kaya marami naghihintay sa kanya na makauwi kami. E di kapag umuwi tayo, hindi ko na magagamot si Kuya Andres. Pwede po siya mamatay pag tinigil ko yung paggamot sa kanya eh. Sige na, kahit 1 buwan lang. Ano kasi, baka magalit yung pinsan mo eh. Ako na bahala sa kanya. Kakausapin ko siya. Hindi ko naman kayang tanggihan ng kaibigan ko dahil siya rin ang rason kung bakit kasama ko pa hanggang ngayon si Archie. Kung hindi dahil sa kanya noon, baka namatay na ang kapatid ko dahil wala akong pambayad sa ospital. Pumayag ako sa gusto niya na aasikasuhin ang sakahan niya. Makalipas ang 2 araw, dumating si Ruth sa bahay ni Andres at binalita nito na may bangkay na natagpuan sa kagubatan. Puntahan ko kaya yung nasa kagubatan para makita ko kung sino yung namatay ron. Ay naku, ewan ko sa'yo Andres. Hindi mo talaga sinusunod yung mga sinasabi ko. Hindi ka pwedeng pumunta doon kasi may sakit ka at may anak ka pang sanggol. Ang mabuti mong gawin, magpahinga para gumaan ang pakiramdam mo. Kasi 1 taon na rin ako nakakulong dito sa bahay, insan. Nabuburyo na rin ako dito. Naintindihan naman kita. Kaso nga lang, baka mapano ka pa roon. Siya, ito nga palang saging na hinog. Ipakain mo yan sa bata mamaya. Sige, salamat ha. Umalis si Ate Ruth, kaya kinausap ko si Andres na gusto rin namang pumunta sa gubat para makita ang pangyayari. Pumayag ito at isa pa natutulog din ang anak niya. Nang makarating doon, puro bukang bibig ng mga tao ay aswang. Yun daw ang nambibiktima sa lugar nila. Grabe naman yan, kuya. Parang daig pa ng bangkay na yun yung ginilitan na baboy, oh. Kawawa naman. Kaya nakakasuka eh. Kaya nga eh, sobrang kawawa talaga. Dito pa talaga tinapon sa kagubatan yung katawan niya para hindi makita. Mabuti na lang kamot umaalingasaw yung mabahong amoy dito kaya nalaman na may bangkay. Sabi nila baka raw 3 araw nang namatay yan eh. Ha? Madalas pa talagang nangyayari to? Oo. Ang totoo ilang beses na rin. Minsan 2 o di kaya 3 beses sa isang linggo. Kaya nga lahat kami dito nag-iingat eh. Tsaka nga pala, ngayon ko lang kayo nakita dito ah.
hindi kayo taga rito, no? Oo. Nagbakasyon lang kami dito sa kaibigan kong si Andres. Si Kuya Andres. Oo. Kilala mo ba siya? Oo, dati siyang asawa ng ate ko. Yun yung nanay ng batang iniwan kay Andres? Kapatid mo ang nanay nun? Oo. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin nagpapakita sa amin si ate. Kahit nga sumulat, wala din eh. Nagtampo yata yun siya sa amin, kaya ganun. Ganun ba? Oo. Mag-ingat kayo dito sa amin, ha. Huwag kayong pag-alagala tuwing gabi. Alam niyo naman, delikado, tsaka baka mamaya mapano pa kayo. At alam niyo, mabagsik rin daw yung aswang dito, sabi nila. Ganun ba? Salamat sa pag-aalala. Nga pala, ito nga pala yung kapatid ko si Archie. Hi, Archie. Ako nga pala si Nora. Hello din sa'yo, ate Nora. Nang makabalik kami, sinigurado naman namin kay Andres kung gaano kadalas na may namamatay sa kanilang lugar. Dunyay namin sa amin na ilang taon na ring may umaataking aswang sa baryo nila. Kinaumagahan, nang dumating naman ang isang matandang babae sa bahay ni Andres, ay nakita kong namutla si Andres nang magtama ang kanilang mga mata. Ano pong ginagawa niyo rito, Ali Perla? Buhay ka pa palang lalaki ka! Hindi ko naman inakala na kaya mong labanan ang sakit mo na hindi kayang pagalingin ng doktor. Aba, karma na siguro at sa ginawa mo sa anak ko. Alam ko na maling sinaktan ko si Judy doon. Nagawa ko lang naman po yun dahil sa panlulokong ginawa niya sa akin. Sobra din ako nasaktan at nagsisi dahil napagbuhatan ko ng kabayang asawa ko. Ay dahil sa pananampal mo, lumayas siya. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakalam kung nasan yung batang yun. Patawarin niyo na po ako. Hindi ko naman po sinasadya na gawin ang bagay na yun eh. Pakiusap, baka pwedeng itigil niyo na po ang pagkukulam na ginagawa ninyo sa akin. Alam mo, gusto kong mamatay ka. Pero hindi naman kita kinulam o pinakulam. Wala akong kinalaman kung nagkasakit ka. Galit ako sa iyo, Andres, dahil hindi ko mahanap yung anak ko. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay kinulam kita o pinakulam kita. Nasa poder mo ang apo ko, tinaamin kong gusto ko nga siyang makuha. Kaya nagmamadali akong mamatay ka. Kayo lang po ang nagsabi na ipapakulam niyo ako dahil sa ginawa ko kay Judy. Tapos, eto na, bigla na ako nagkasakit. Nasabi ko lang naman yung mga bagay na yon sa galit. Tsaka nga pala, kaya ako naparito dahil balak kong hiramin yung anak niyo ni Judy. Pasensya na. Pero hindi ko ipapahiram ang anak ko. Hindi naman siya pinagkakait ko ang bata sa inyo, pero itong ginawa niyo sa akin, wala itong kapatawaran. Hindi niyo man lang iniintindi ang sitwasyon ko bago niyo man lang ginawan ako ng masama. Kung ayaw mo, ayos lang naman. Pasasaan pa't mamamatay ka rin. Hindi po mamatay si Kuya Andres. Ay, sino ka namang bastos kang bata ka? Kapatid ko po siya. Pasensya na po kayo sa kanya. Archie. Sino naman ang mga ito, Andres? Kaibigan ko po at pinagbabakasyon ko sila rito sa akin. Tama lang na pinapunta mo yung mga yan nang sa ganon may umalalay sa'yo. Tandaan mo, na isa ka nang inutil ngayon. Matapos sabihin ng matanda yon, lumabas siya ng bahay. Hinabol ko ito para makiusap na tigilan si Andres. Tinawag ko siya at isang masamang tingin ang ipinukol niya sa akin. Hindi naman po siya nangingialam ako sa problema ng pamilya niyo ni Andres. Kaibigan ko po siya at naaawa din ako sa kalagayan niya. Kung talagang mahal niyo po ang inyong apo, tigilan niyo na po yung pagkukulam niyo kay Andres oh. Intindihin niyo na lang po yung nararamdaman niya. Kaya siguro nagawa niya yung saktan yung anak ninyo. Masyado kang madaming sinasabi. Wala akong kinalaman sa pangkukulam sa kanya. Bakit? May ebidensya ba kayong akong gumawa nun? Para paratangan ninyo ako? Wala nga pong ebidensya pero kayo lang po ang may galit sa kanya. Halata naman sa pananalitaan niyo na gusto niyo na siyang mamatay. Dahil galit na galit ako. Nanay ako at nag-aalala ako sa anak ko. Pero dapat intindihin niyo rin na may nagawang mali yung anak ninyo kaya siya nasaktan. Alam ko, pero pinalayas niya si Judy. Alam niyang takot sa akin ang anak ko.
At pinagbantaan niyang sasabihin sa aking nagtaksil si Judy. Kaya umalis ang anak ko. Kung tutusin, umalis siya sa pagbabanta sa anak ko. Kung sana kinausap niya ako bago ng palihim noon, hindi sana mawawala ang anak ko. Ano? Mali naman po kayo eh. Ang gusto niyo po talagang sabihin ay ipaako ang lahat ng pagkakamali kay Andres? Alam niyong maling-mali rin ang ginawa ng anak niyo sa kanya. Kawawa nga yung bata kasi iniwan niya si Andres eh. Lalo pa, may sakit yung kaibigan ko ngayon. Kung hindi na niya kayang halagahan, ibigay niya na sa amin. Aalagaan naman siya ni Nora. Ganon katigas ang puso ng matandang yon. Tinalikuran niya ako at nagdabog ito. Sumapit ang gabi, magpapahinga na sana kami ni Archie. Nasa tabi ko rin ang anak ni Andres na mahimbing na natutulog. Sa amin na siya pinapatulog ni Andres kasi nga takot itong mahawaan ng sakit niya lalo na at sanggol ito. Maya-maya pa, biglang bumukas ang pintuan ng kwarto namin. Isang napakapangit na nilalang ang bumulaga sa amin. Nagising si Archie. Kinuha nito ang kwintas niyang may ngipin ng usa. Akma siyang lalapit sa anak ni Andres. Layuan mong batang aswang ka! Kuya, sabuyan mo siya ng asin. Ito! Akin na, aswang ka. Gusto mo talagang biktimahin yung bata ah? Aswang! Pinasok kami ng aswang dito! Habang sumisigaw ako, sinasabuyan ko siya ng asin pero mukhang wala yung epekto sa kanya. Nagulat ako na may pumasok uli sa bintana na matandang lalaki. Nilabanan niya yung aswang at nataboy ito. Tumakas ito nang ikasa ng matanda ang kanyang itak. Ayos lang ba kayo? Oo, ayos lang kami. Ernest, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Pinasok kami ng aswang dito kanina. Gusto niyang kunin yung anak mo. Kahit sinabuyan ko na siya ng asin, hindi siya tumatalab eh. Mabuti na lang dumating yung matandang lalaki na to. Narinig ko kasi mula sa labas ang boses mo sumisigaw. Nagkataon lang na napadpad rin ako dito para manugis ng aswang. Hindi na ako nagdalawang isip na umakyat sa bintana. Salamat po kung ganon, Mang Hector. Walang anuman, ayos lang. Kayong dalawa ang mga dayo dito, hindi ba? Gayon ko lang din kasi kayo nakita. Ang aswang dito sa amin ay tinatarget talaga nila ang mga dayo. Lahat ng mga bangkay na nakikita nyo rito, lahat sila dayo. Ayos lang po yun. Sa susunod po maghandaan na kami ni Kuya. Hindi rin namin kasi alam na ganun pala kalakas yung aswang para umatake sa bahay. Kahit may ilaw naman. Mag-iingat lang kayo palagi. Opo, salamat po talaga sa inyo. Nang makaalis na ang matandang lalaki, agad namang binuhat ni Andres ang anak niya. Umiyak ang bata dahil nagising sa ingay. Pilit niya itong pinapatahan kaya sinayaw-sayaw niya ito hanggang sa muntik nang matumba si Andres. Ayos ka lang ba? Nahilo lang ako bigla. Akin na yung bata, magpahinga ka na. Sige na. Huwag po kayong mag-alala, Kuya Andres. Gagaling din kayo pag tuloy-tuloy yung paggamot ko sa inyo. Ito nga po pala yung kwintas ko. Suot niyo po to para hindi ganong tumalab yung pangkukulam nila. Salamat, Archie. Bumalik sa kwarto niya si Andres. May binigay naman na kalmen si Archie sa bata. Ayon naman sa kapatid ko, bigay na yon ng batikang manggagamot sa kanya para pantaboy sa mga masasamang nilalang. Ikinabit niya yon sa damit ng bata. Tumahan ito at natulog ulit. Dapat hindi tayo maging kampante dito. Hindi natin alam na may mga taong nakapalibot sa atin na mga aswang lang din pala. Ikaw ba, Archie? Hindi po ba mararamdaman kung aswang ang isang tao o hindi? Hindi po eh. Sabi lang sa akin ng manggagamot, palagi ko raw dalhin yung langis ko para pag kumulo, ibig sabihin may aswang na malapit. O di kaya ang taong hindi makatingin ng diretso sa mata mo, mga aswang din daw yun. Teka, hindi mo ba napansin si Ruth? Hindi tumitingin sa atin yun eh. Lang naman na aswang siya. Sadyang maldita lang talaga yun. Tsaka kung aswang yun, dapat kinain niya yung anak ni Kuya Andres eh. Pero mukhang wala naman siya pakialam sa bata eh. Sa bagay, tama ka nga. Si Kuya Andres, hindi mo ba siya titingnan? O sige, puntahan ko lang siya sa kwarto niya. Nang puntahan ko si Andres, nakita ko siyang nakadungaw sa bintana. Bakas ang lungkot sa mukha habang nakatingin sa kawalan. Naawa talaga ako sa kanya at alam kong marami siyang problema. At iba ron ay hindi niya masabi. Ayos ka lang ba, Andres?
Iniisip ko lang kung paano na ang anak ko kapag nawala ako. Alam mo kasi, nawala na talaga ako ng pag-asa na gumaling pa. Wala ka man tiwala kay Archie? Hindi naman sa ganon. Malaki ang tiwala ako sa kanya pero wala akong tiwala sa sarili ko kung hanggang kailan ako lalaban. Alam mo, ang anak ko na lang talaga ang dahilan kung bakit ko ito tinitiis eh. Kung wala lang siguro ang anak ko, baka matagal na akong sumuko at namatay. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Tutulungan ka namin. Ako nang bahala na mag-asikaso ng anak mo habang nagpapagaling ka. Mas mabuti pa nga na ang tsura mo ngayon eh, kaysa nung unang dumating kami. Hindi naman nakasagot sa akin si Andres. Pinilit niyang ngumiti. Kinaumagahan, maagang dumating si Ruth sa bahay ni Andres. Galit na galit ito kasi raw nabalitaan niyang inatake kami ng aswang kagabi. Wala naman pong nangyari sa aming masama. Ayos lang din kami rito. At saka may dumating kagabi para tumulong sa amin. Kahit na. Alam mo naman kung ano ang pinapatay ng aswang dito. Mga dayo. Pwedeng madamay ang anak mo pag pinatagal mo pa yung mga yan dito. Kailangan ko sina Archie at Ernest. Kahit papano may tumutulong dito sa akin eh. Naiiya naman ako na umasa sa'yo kasi simula na magkasakit ako. Ikaw na nag-aalaga sa akin pati dyan sa anak ko. Ay bakit ka naman mahihiya pinsan mo ko? Simula nang pinagbubuntis ni Judy ang anak mo, ako nang nag-aalaga sa'yo dahil wala nga ang kwentang babae ang si Judy. Alam mo ba kung bakit parang hindi ko ganong mahal yung anak mo? Kasi iniisip ko baka hindi mo yan anak. Nagloko lang si Judy, nabuntis at ipinaako sa'yo. Ruth, tumigil ka na. Anak ko ang batang yan. Ay nako, yan ang palagi mong sinasabi. Kung may pera lang sana ako na pang DNA dyan sa bata kung talagang sa'yo yan, matagal ko nang pina-DNA ang batang yan. Mabuti pa, alam mo, huwag na natin pag-usapan ng bagay na to kasi baka kung saan pa mapunta. Ay nako, ayan, umiiwas ka na naman kasi napapaisip ka Basta sa mga sinasabi ko. Ano ba, ang alam ko anak ko talaga ang batang yan. Bago pa nabuntis si Judy, tumigil na siya sa pakikipagkita ron sa lalaki niya. At naniwala ka naman. Ay nako, o sige, nasaan si Judy ngayon kung naniniwala ka dyan? Nawala yung lalaking kalaguyo niya at pati siya nawala. Isipin mo, 6 na buwan pa lang yung anak mo. 1 buwan pa lang iniwan na niya sa'yo at sumama sa lalaki niya. Hindi pa siya buntis nung nagloko siya. Kaya nga, hindi pa siya buntis noon. Tapos nung nabuntis na, umuwi na sa'yo at tinain na lang yung sanggol. Tapos ano, umalik doon sa kalaguyo niya. Ano, hindi mo pa rin ba nakukuha? Hindi mo totoong anak ang batang Tama yan. na! Nang tumaas ang boses ni Andres, tsaka lang tumigil si Ruth na sa pagsasalita. Iniba naman niya ang usapan para kumalma si Andres dahil alam niyang nagagalit ito. Tsaka nga pala, kung yung inaalala mo ay ang lupain mo, ako na lang ang mamamahala roon basta't pauwiin mo na ang 2 yan sa kung saan sila nanggaling at nang malayo ka sa gulo. Si Ernest na lang muna ang mamamahala doon sa lupa at sa sasakahan ko. Ayoko nang makaabala pa lalo na sa'yo. Ay naku, bahala ka nga dyan. Tingnan mo nga yung sarili mo kung ano ka na ngayon dahil ayaw mong makinig sa mga payo ko. Nang makaalis si Ruth, binuhat ni Andres ang anak niya. Pumasok sila sa kwarto. Hindi na namin siya inistorbo para makapagpahinga. 2 araw ang lumipas, galing kami ni Archie sa palengke at pauwi na nang masalubong si Ruth. Ernest, mag-usap na muna tayo kahit saglit. Nang makita ko kayo ng kapatid mo, sinadya ko talagang lapitan ka. Pasensya ka na kung bakit kailangan dito kita kausapin sa kalsada. Ano po ba yung pag-uusapan natin? Alam ko na mahalaga sa'yo si Andres bilang kaibigan. Ganon din siya sa'yo. Pero kasi ang inaalala ko, baka madamay sila ng anak niya pag sinalakay kayo ng aswang. Kayo ang sadya nila nung sumalakay siya nung gabing yun. Ang inaalala ko lang po kasi kaya ayaw din namin umalis dito kasi nakiusap si Andres na wag muna kaming umuwi. Kung gusto nyo talagang manatili sa bahay niya, siguraduhin nyo na kaya nyong suportahan ang mag-ama. Opo,
Simula po ngayon maghahanda na kami para protektahan sila ng anak niya. Huwag niyo na ring sabihin kay Andres na kinausap ko kayo, baka mamaya no pang isipin. Nagsasabi lang naman ako ng totoo kasi pinsan ko yun at mahal ko siya. Sige po, naiintindihan po namin kayo. Makalipas ng 1 linggo, dumating ulit si Ruth sa bahay. May dala itong papel. Doon sila nag-usap sa kwarto ni Andres pero naririnig din naman sa labas kung ano ang kanilang usapan. Pinsan naman hindi pa ako mamamatay kaya hindi ko kailangang pirmahan yan. Hindi ko naman sinasabi na mamamatay ka na, pero kailangan lang daw sa munisipyo. Pumunta kasi sa akin yung mga taong nagtatrabaho sa munisipyo at inabot to sa akin. Alam mo, malakas na ang kutob ko ngayon, nagagaling ako. Napapansin ko na parang dumarami na rin ang kain ko, tapos hindi na matamlay ang katawan ko. Gumagaling na ako, insan. Ha? Talaga? Pwede mabuti. Tama ka. Hindi mo na kailangan pirmahan to kung umaayos naman ang pakiramdam mo. Ay, masaya ako marinig yan. Tapos na rin ang paghihirap mo. Teka, paano ka nga pala naging magaling ng ganong kabilis? Inabot ako ni Archie. Alam mo kasi, insan, yung batang yon, isa siyang manggagamot. Talaga? Kung ganon dapat magpasalamat pala ako sa kanya. Mabilis na lumabas si Ruth at niyakap si Archie. Kitang-kita sa mukha niya ang saya. Simula nang dumating kami, ngayon lang namin nakita na ngumiti ito. Siguro noong mga panahon na bagong dating kami na problema siya sa kalagayan ni Andres. Hindi mo naman sinabi na manggagamot ka pala. Pwede ko bang malaman kung ano ang sakit ng pinsan ko? Kinulam po siya eh. Pero hindi ko po alam kung sinong kumulam sa kanya. Kahit sino pa yan ang malagay gumagaling siya. Maraming salamat. Sa kabila ng pagmamaldita ko sa inyo, ginamot niyo pa rin ang pinsan ko. Maraming salamat. Ayos lang po yun, Ate Ruth. Sige na, kailangan ko nang umalis at ibabalita ko sa iba na gumaling ang pinsan ko. Sigurado ako maraming matutuwa nito. Tumakbo ito palabas ng bahay habang sumisigaw na magaling na raw ang pinsan niya. Napailing ako at nakatingin kay Archie. Nang sumapit ang gabi, patulog na sana kami. Binuksan niya ang kanyang bag kung saan nakalagay ang gamit niya pangontra sa aswang. Nakita namin na nabasa ang bag niya ng langis. Hindi mo siguro tinakpan ng maayos yung langis mo. Mamaya pag naubos yan, wala ka nang gagamitin para kay Andres. Hindi ko naman to ginagamit para panghaplas kay Kuya Andres eh. 2 klase kasi ang langis ko na to. Itong isa para malaman kung may aswang na nakapaligid sa akin. Hindi kaya may aswang na umiikot dito sa atin. Kaya pumuluto kanina. Ewan ko lang, hindi ko alam. Sigurado talaga ako, Kuya. May aswang talaga dito kanina. Hindi ako nakasagot sa kanya noong mga oras na yon. Kinaumagahan, maga kaming pumunta sa sakahan. Sinama ko si Archie para makita niya ang kung anong meron sa sakahang yun. Maraming prutas na pwedeng pitasin at ibenta. Hanggang sa ginabi na kami nang hindi namin napapansin. Grabe! Ang bilis talaga ng oras. Di ba lang natin napansin, gabi na pala, no? Kaya nga eh. Kailangan natin bilisan para makarating tayo kaagad doon. Nag-aalala na kasi ako doon sa anak ni Andres eh. Baka mamaya, salakayan na naman ng aswang. Kuya, ito nga pala yung patalim na binigay nung manggagamot sa akin eh. Mapapabilis daw yung pagpatay ng aswang dyan pag nasugatan kasi may ritual daw yan eh. Tsaka binabad sa holy water at pinakuluan ng mga daon pangontra sa aswang. Uy, bakit mo naman sa akin ibibigay ito? Isa yung nga yan eh. Para kung sakaling salakayin tayo, di may gamit ka. Sinagagamitin ko buntot pagi. O sige, maganda ka, baka mamaya may makasalubong tayong aswang. Kuya, may nakita akong babae nakaputi. Hala, mukhang white lady yun ah. Ha? Saan? Ayun oh. Napatingin ako sa tinuro niya. Mabilis akong tumakbo palapit sa babaeng yun. Nang makilala ko kung sino siya, si Nora na nakaputi ang damit at duguan. Nang makalapit ako sa kanya, bigla siyang natumba pero nasalo ko naman. Nora! Nora, gumising ka! Anong nangyari sa'yo? Lagot na.
Si Ate Nora pala yan. Sa kaya siya galing? Ano nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Kailangan natin siyang tulungan. Ano gagawin natin? E di dadalhin natin sila sa bahay nila para makita ng nanay niya yung kalagayan niya. Sige po, buhatin mo na siya, kuya. Teka, may malaki siyang sugat sa balikat, oh. Kaya nangyari sa kanya? Malalaman lang natin niya kapag nagising na siya. Akmang bubuhatin ko na si Nora nang marinig ko ang sigaw ni Aling Perla. Galit na galit ito. Nakita ko ang hawak niyang patalim kaya natakot kami. Nang gabing yun naramdaman kong parang kinilabutan ako sa mga titig sa akin ng matanda. Ano ginawa niyo sa anak ko? Wala po kaming ginawa. Galing kami sa sakahan ni Andres. Pauwi na sana kami kaso nakita namin si Nora na may malaking sugat at duguan. Hindi ako naniniwala. Kayong gumawa nito. Alin dyan ang ginamit niyo para masugatan ang anak ko? Humanda kayong magkapatid, magbabayad kayo sa ginawa niyo sa anak ko. Wala po talaga kaming ginawa sa kanya. Tutulungan nga po sana namin siya kaso dumating kayo. Pag may nangyari sa anak ko, sisingilin ko kayo kahit saang impyerno kayo magtago. Mali nga po kayo ng hinala, Aling Perla. Wala nga po kaming ginawang masama kay Nora. Umalis na kayo. Iwan niyo na kami ng anak ko. Tara na kuya, alis na tayo. Umalis kami pero nakahanda naman kami ni Archie kung sakaling manakit si Aling Perla. Habang naglalakad kami, biglang nagsalita si Archie na kumukulo daw ang langis niya. Kuya, may aswang yata dito eh. Kumulo na naman yung langis ko. Baka si Aling Perla ang aswang. Kaya kumukulo yung langis mo. Di kaya silang dalawa yung aswang ni Nora? Tara, balikan natin sila. Wag. Hanggat hindi nila tayo sinasaktan, hindi natin sila pwedeng patayin. Isa pa, mabait naman si Nora eh. Hindi siya aswang. Susay mo lang yata aminin totoo kahit na nung una pa lang eh. Alam mo nang aswang siya eh. Halata naman. Kaya siguro siya nagkasugat kasi baka tinaga siya nung bibiktimahin niya. Hindi ako umimik. Tama nga si Archie. Yun talaga ang naisip ko nung una. Masyadong maganda si Nora para maging aswang. Nang makarating naman kami sa bahay ni Andres, naabutan naman namin ang matanda. Magandang gabi. Mabuti naman at nakauwi na kayo. Bakit ngayon lang kayo nakauwi? May nangyari ba doon sa sakahan? Wala naman. May tinapos lang kami. Namitas lang kami ng prutas bago kami umuwi. Hindi namin napansin na madilim na pala. Nag-enjoy kasi ito si Archie eh. Ganun ba? Kaya nga pala ako naririto para may ibigay ako sa inyo. May mga proteksyon nito laban sa aswang. Yan lang ang maitutulong ko para hindi na maulit ang pananalakay ng mga nilalang na yun dito. Ano po ba ito? Mutya yan. Malaki ang maitutulong yan lalo na sa iyo, Andres. Sige po. Sa akin nyo na lang iabot kasi kakarating lang nitong dalawa eh. Inabot ng matanda kay Andres ang proteksyon na sinasabi niyang nakabalot sa plastik. Nang makaalis na ang matandang lalaki na ikwento naman namin kay Andres ang nangyari. Hindi ito makapaniwala nang malamang ang magnanay ay naisip naming mga aswang. Imposible na ba yung sinasabi ninyo? Matagal ko na silang kilala. 10 taong kami mag-asawa ni Judy noon at nakatira pa kami sa nanay niya. Totoo ang sinasabi namin. Kung hindi sila ang aswang, bakit sila nandun sa oras ng gabi? Kuya, tingnan mo. Wala tigil sa pagkulo yung langis ko. Baka sinundan na tayo ng aswang dito. Ang mabuti pa magsunod tayo ng goma para mataboy natin sila. Mamaya baka hindi makatulog ng maayos si baby. Sige, meron ka bang goma dito, Andres? Oo, nandun sa may garahe. Dati kasi may bisikleta ako. Pwede niyong sunugin yon. Nagsunog nga kami ng goma at maya-maya tumigil na ang pagkulo ng langis ni Archie. Bumalik naman kami sa pag-uusap tungkol kina Nora at sa nanay niya. Sinabi ko ang pagbabanta ng matanda sa amin. Siguro, nung nag-uusap tayo ni Aling Perla, baka kumulo na tong langis ko pero hindi ko lang napansin. Sana nga talaga, Andres. Tama ka na, hindi nga sila mga aswang. Ang alam ko lang talaga hindi sila aswang. Pero nung sinabi ni Aling Perla na ipapakulam niya ako ng mga 2 araw lang ang nakakalipas, nagkasakit ako at hanggang ngayon ay ganito pa rin. Pero basta nung nasa poder nila ako, hindi ko sila nakitaan ng kakaibang kilos. May malaking sugat pa si Nora sa balikat niya kaya malakas talaga ang kutob ko na
umatake siya o kaya siya ang inatake. Kapag talaga naging maayos ang pakiramdam ko, aalis na ako sa lugar na ito at sasama na ako sa inyo. Ayoko na rito, masyadong magulo. Nagpahinga na rin kami nang tapos na kaming kumain. Kinabukasan, maaga akong nagising para mag-almusal. Tulog pa si Andres kaya kami ni Archie ang nagluto. Ang bata rin naman ang inilagay namin sa crib. Mayamayang tanghali kasi darating yung mamimili ng prutas at kailangan ko pang asikasuhin yun. Ang bait naman pala ng anak ni Kuya Andres eh. Tulog lang siya pag inaantok. Kaya nga eh. Tamo, kamukha niya pa si Andres oh. Paano kaya nasabi ni Ate Rose na hindi anak ni Kuya Andres yung batang yan? Huwag kang magpaniwala sa mga sinasabi nun. Mukhang galit lang din yun kaya niya sinasabi yun kay Andres eh. Siyempre, galit dun sa ginawa dun sa pinsan niya. Kahit sino naman magagalit eh. Nga pala, kumusta ka na nga pala Archie? Okay lang ba sa'yo na dumito na muna tayo o uwing-uwi ka na talaga sa atin? Okay lang naman ako dito. Ganda nga dito eh kasi ang preska ng mga gulay tsaka prutas. Nagugustuhan ko na rin dito, kuya. Kapag magaling na si Andres, uwi na tayo ha. Opo, sige po. Ngumiti ako sa kanya hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa isip ko si Nora. Gustong gusto ko siyang makita at makamusta. Pero baka magalit naman ang nanay nito pag pumunta ako sa kanila. Maya-maya pa lumabas na si Andres sa kwarto. Ang bago naman ang luto ninyong dalawa. Oo naman, paborito mo to oh. Bicol Express. Halika na rito, luto na to, kumain ka na. Salamat talaga sa inyong dalawa. Ikaw naman, kung makapagpasalamat ka parang wala tayong pinagsamahan ha. Kuya Andres, nasaan yung binigay ni Mang Hector na proteksyon daw? Nandun sa kwarto. Sandali nga po, ikukunin ko. Ito, tinanggal ko sa plastic para sabay-sabay nating makita to ng malinaw. Patingin nga ako. Binuksan namin ang plastic at may 3 bato doon na kulay itim, oblong ang shape nito at matigas. Hahawakan ko sana yon pero pinigilan ako ni Archie. May kinuha siyang langis sa bulsa at binuhusan ng bato. Tapos nakita namin na lumalangoy iyon sa langis. Parang gumagalaw ito. Bakit gumagalaw ang bato na yan? Nakakapagtaka. Ngayon lang din ako nakakita ng ganyan. Ano ba yan, Archie? Hindi po yan isang proteksyon o bato na normal. Isa po yung bato ng aswang na kapag pinasahan ka at nalunok mo, magiging aswang ka rin. Ano? Teka. Ang sabi ng batanda, protection to, hindi ba? Baka o nagsinungaling siya at niloloko niya tayo. Hindi ko kasi mararamdaman na aswang sila eh, kaya nga madalas kong dala yung langis ko. Kaya pala walang tigil sa pagkuluto dahil aswang din siya. Sa tingin ko talaga, hindi lang mag-isa yung aswang dito sa inyo eh. Ayop na yan. Kagabi ko pa talaga gustong buksan ito eh. Mabuti na lang at nakaramdam ako ng antok kasi kung hindi ako, baka nalunok ko na ito. Ano pa ba yung sinabi ng matandang yun sa'yo? Ang sabi niya, lulunukin daw natin yon. Hindi niya ata alam na may manggagamot tayong kasama rito eh. Alam kong alam niya, pero baka akala niya po eh, mauuto niya ako. Kung ganon, ano ang magandang gawin natin dito sa itim na bato na to? Ako na ang bahala. Gagawin ko na lang unang paraan to na mahilibing sa parte ng gubat na walang nakakaalam. Ngayon ko na po mismo ililibing to. Ganun ba? Sige, mag-ingat ka. Bumalik ka kagad. Nang makali si Archie, kinausap ko si Andres tungkol sa matandang lalaki. Alam ko kasi na kaya ng aswang na manggaya ng itsura at boses at yun ang kinakatakot ko na baka mabiktima niya ang mag-ama. Matagal na bang naghihintay ang matandang yun dito sa amin kagabi? Oo. Pinuwat niya pag-aanganak ko eh. Hindi naman ako nag-isip ng kung ano dahil sa iniligtas niya tayo sa aswang nung nakarang araw, hindi ba? Sa susunod kapag wala kami, huwag ka na magpapapasok ng ibang bisita dito. Pwera na lang kay Ate Ruth. Tama ka. Sige. Para maprotektahan namin ang mag-ama, nagsabit kami ng asin at bawang sa itaas ng pintuan, pati na rin sa bintana. Kada hapon ay yun ang ginagawa namin. Hanggang sumapit ang gabi. Lumabas si Archie.
Palabas na rin sana ako para tawagin siyang pumasok nang biglang nakita ko nakaharap ni Archie ang isang nilalang na sumalakay sa amin noon. Diyan ka lang kuya! Ako nang bahala dito! Pero, tumakbo ka na rito, bilis! Kaya ko na puto! Kahit anong mangyari, huwag mo ko tutulungan dahil baka mapahama kayo. Ha? Ano? Ikaw ang mapapahamak kapag hindi ako tumulong, oy! Hindi naman siya nakinig sa akin at bigla niyang sinalakay ang nilalang. Mataas na tumalon si Archie, sabay hugot ng buntot paging nakatago sa likuran. Ginamit niya yon para paluin ang aswang. Nang tamaan ito, napasigaw ito at tumakas. Anak ng... Paano mo nagawa yun? Ewan ko. Kanino pa napapansin na parang may nakatingin sa akin eh. Kala niya siguro masisindak niya ako eh. Ang galing mo naman Galing ang taas mong tumalon sa ere. Atin natin lang yung kuya ha. Oo, sige. Basta turuan mo rin ako ha. Opo. Kapag magkaharap kami ulit ng aswang na yun, papatayin ko na yun. Makalipas ang 2 araw, bigla na lang akong nakaramdam ng pangingirot ng tiyan. Hindi ko may paliwanag. Parang pinipiga ito na halos hindi ko na kayang tumayo. Kuya, kaninang umaga pa nagsimula yung sakit ng tiyan mo ah. Nakainom ka na ba ng gamot? Oo, tapos na. Ilang gamot na nga rin yung nainom ko eh. Iba-iba na rin para lang tumalab pero hindi talaga. Baka na ba nausog ka ni Ernest? Sino naman ang manguusog eh? Hindi nga ako makalabas dito sa bahay. Mabuti pa tawasin kita kuya para malaman natin kung normal yung pananakit ng tiyan mo. Sige nga. Kumuha si Archie ng maliit na bowl tsaka nilagyan ng tubig. Sinindihan niya ang puting kandila tsaka hinayaang mahulog sa tubig ang nalusaw nito. Nagulat ako nang makita ang naging porma ng kandila. Isang babaeng mahaba ang buhok ang nakita ko. Kuya, kinulam ka ng babae. Ano? Sino naman kaya may gawa nito sa akin? Ayun na nga bang sinasabi at kinakatakot ko eh. Hindi kaya si Aling Perla din ang kumulam sa'yo. Di ba siya lang naman ang nagbanta sa'yo tapos nagkaganyan ka na rin? Ganyan na ganyan ang nangyari sa akin noon eh. Pero huwag ka mag-alala dahil gagamutin kita kuya. Ako nang bahala sa'yo. Mawala din yung talab ng kulam na yan pag ginamitan ko ng Biblia at ritual naming mga manggagamot. Sige, pakibilisan na lang Archie kasi sobrang sakit talaga. Nawala ang sakit ng tiyan ko nang gamutin ni Archie. Natutuwa ako dahil bumubuti na talaga si Andres. Malaya na siyang isayaw-sayaw ang anak niya nang hindi nahihilo. Hanggang isang araw galing ako nun sa bukid. Pagdating ko, sinalubong ako ni Archie mula sa gate ng bahay ni Andres. Ang sabi ni Ate Ruth, kailangan daw napatayin si Aling Perla para tumigil na raw siya sa pangkukulam sa kapwa niya. Ano? Paano naman natin siya mapapatay? Magagawa ko naman yun eh. Kung papayag ka. Uy, wag! Hindi mo gagawin yun ha. Baka mamaya magalit si Nora kapag may ginawa tayo sa nanay niya. Kuya, gusto mo ba si Ate Nora? Ha? Ano ka ba naman? Hindi no, hindi ganun yung ibig ko sabihin. Kaya ayaw ko lang na may gagawin ka kasi hindi naman tayo inaano nung matanda eh. Saka napagaling na rin naman ako eh. Iniisip ko lang kasi na baka pag umuwi tayo, baka kulamin niyo si Kuya Andres eh. Hindi tayo makakabalik agad dito kasi malayo eh. E di iwanan mo siya ng pangontra dun sa kulam. Naku, napapagahalataan ka talaga kuya, patay na patay ka kaya Tinore. Paano pag napatunayan natin na aswang siya? Ano, gusto mo pa rin siya? Naku Archie, napagod na kasi ako dun sa sakahan eh. Pwede bang papagpahingayin mo muna ako? Sige po. Paano nga ba kung totoong aswang si Nora? Hindi ko kayang ipapatay siya sa kapatid ko. Sa buong buhay ko ngayon lang ako nagkagusto sa isang babae at hindi ko lubos maisip na sa aswang pa. Ilang araw na rin kaming hindi nagkita simula ng gabi ng insidente. Isang linggo naman ang lumipas, niyaya ko si Archie na pumunta sa palengke para mamili ng bigas at ulam. Samahan mo muna ako para may taga-bitbit dun sa gulay ha. Kuya, maglalakad na naman tayo mamaya pa uwi, ang init-init eh. Nasisira na yung balat ko eh. Hindi na kayo maglalakad kasi binigyan ko na ng pamasahe si Ernest. Sige na, samahan mo na ang kuya mo. Marami ang mga bata na magaganda doon. Niyan na naman po kayo eh.
Kaya kayo kinukulam kasi ang hilig niyo sa babae. Ba't di kayo gumaya sa akin? Babae lumalapit. Ang hangin naman ng batang ito, oo. O ano, sama ka na. Sige na, sasama na lang ako. Pagkarating sa palengke, mabilis lang naman akong natapos sa pamimili. Pauwi na kami nang biglang may humawak sa braso ko. Napatingin ako at nakita ko si Nora. Nora? Pwede ko ba kayo makausap kahit saglit lang? Sabihin mo na kung anong kailangan mo kasi nagmamadali kami. Kailangan ko ng tulong niyo eh. Si nanay kasi masama yung pakiramdam niya. Sumasama rin pala yung pakiramdam ng aswang mo. Nakikiusap ako sa inyo kahit sandali lang. Pasensya na talaga, Nora. Wala kaming panahon makipag-usap sa'yo eh. Ikaw, baka may gagawin pa kayong kulam ng nanay mo. Anong kulam? Sige na, sumama na kayo sa akin sa bahay. Nakikiusap ako. Papatingnan ko lang si nanay kung na paano siya. Sige na, pakiusap. Ayaw namin eh. Papakasalan kita pag natulungan mo si nanay. Naku, kahit ano pang ialok mo kay kuya, hindi yan sasama sa bahay niyo. Kasi kinulam mo siya ng nanay mo eh. Sige, pupunta kami. Basta kapag may gagawin talaga kayong masama, humanda kayo ha. Ano naman tong kuya ko? Magaling makipaglaban ng kapatid ko at hindi kayo mananalo sa kanya. Bilis naman ito Kuya naman eh. Sumama ka Bilis na mo lang. magdesisyon eh. Sumama ka na lang. Ikaw talaga oh. Ewan ko ba kung bakit hindi ko matanggihan si Nora ng mga oras na yon. Pagkarating sa bahay, sa harap pa lang kami ng pinto may narinig na kaming malakas na kalabog. Nagmamadali naman si Norang binuksan ang pintuan. Ano yun? Si nanay, baka may ginagawa na naman siya. Hala, bakit siya naglalaway? Sinasabi ko na nga ba, aswang kayo eh. Tama yung hinala namin ni kuya. Hindi. Ano kasi, hindi ako aswang. Ay, mabuti pa maupo na muna kayo at magpapaliwanag ako. Tsaka huwag niyo naman lakasan yung boses niyo dahil baka may makarinig sa inyo. Sige, kumalma ka lang, Archie. Makinig muna tayo sa kanya. Ano ba talagang dahilan? Bakit mo kami pinapunta rito? Si nanay mismo nagsabi sa akin na itali ko siya nung may nararamdaman siya kakaiba. Nangyari lang ang lahat ng to nung may nalunok siya eh. Nalunok? Ano naman yung nalunok niya? Dumating kasi dito sa bahay yung matanda. Matandang lalaki. May dala siyang protection para sa mga aswang. Itim na bato. Binigyan niya kami ni nanay pero sabi nanay sa akin, siya na daw mauunang lumunok ng bato. Wala na, lagot na. Utu-utu naman pala nanay mo eh. Archie, paano mo magsalita ng ganyan sa matanda? Pag ikaw ba kuya, alam mo matigas na bagay, maaari mo ikamatay, lulunokin mo. Tumahimik ka na nga lang muna. Pagkatapos nilunokin yung batong yun, napaubo siya. Tapos sumakit daw yung lalamunan niya. Kaya hindi ko na nilunok yung itim na bato. Tapos, bigla agad na may nagbago sa kanya, tama ba? Hindi pa, mga 2 araw pa bago siya nagkaganyan eh. Una, sumakit yung tiyan niya tapos nagsusuka siya. Hanggang sa naglalaway na siya at parang umahaba yung mga kuko niya. Ay, doon na niya ako kinausap na itali siya. Archie, ipaliwanag mo nga kay Nora yung nangyari. Ate Nora, yung itim na bato na yun, mutya yun ng aswang. Kaya siya nagkakaganyan dahil nayanggaw siya. Pero dahil hindi pa po siya nakakain ng tao, magagamot pa yan. Talaga? Salamat, Archie. Dahil nayanggaw lang nanay mo, ibig sabihin, hindi talaga kayo aswang o mangkukulam? Hindi. Tsaka nga pala kasama ng matandang lalaki si Ate Ruth nung nagbigay sila ng itim na bato sa amin. Nung gabing sugatan ka, saan ka galing nun? Nagpunta ako doon para sana makita ko anong itsura ng aswang. Pinuntahan ko yung lugar na kung saan nakita yung bangkay. Hindi ko naman alam na sinusundan ako ni nanay. Nabanggit din niya sa akin na kayo daw yung unang nakakita sa akin na walang malay. Na paano ka? Bakit ka nagkaroon ng sugat? Kasi nga umakit ako dun sa puno ng kaimito. Gusto ko kasing kumain nang makita ko marami ng bunga eh. Tapos muntik na akong mahulog kaya nasagi sa matalim na sanga yung balikat ko. Buti na lang nabuhay pa ako. Bakit ka naman rakit sa puno ng kaimito ng gabi? Dapat kasi nintay mo na lang mag-umaga. Ay, nagsisi nga din ako eh. Pero basta hindi nga ako aswang. Kahit pakainin niyo pa ako ngayon ng asin at bawang, okay lang. Ano naman kaya namamagitan sa matandang lalaki na yun tsaka kay Ate Ruth? Sa tingin ko talaga plano nila to eh, na gawing aswang si nanay. Nagkatinginan kami ni Archie nang marinig yun. Sa araw na mismong yun, ginamot din agad ni Archie ang matandang babae. Nagsuka ito hanggang nailuwa ang itim na bato.
Naabutan kami ng hapon sa bahay ni Nora. Matapos siyang gamutin ni Archie, nagpaalam kaming umalis at doon namin nakumpirma na wala talaga siyang kinalaman sa pangkukulam kay Andres. Kung hindi si Aling Perla yun ang kukulam, edi sino? Hindi ko rin alam. Isa lang ang gumugulo sa isip ko ngayon, Archie. Ano yun? Nabanggit ni Nora na magkasama si Ruth at ang matandang lalaki na pumunta sa bahay nila. Gusto kong malaman kung nagkakilala na ba sila o magkakilala na talaga sila o kaya may relasyon ba silang dalawa eh. Ewan ko. Baka naman nayanggaw din ng matanda na yun si Aling Ruth. Paminsan-minsan, pumupunta siya dito sa bahay ni Andres. Pero hindi naman kumukulo yung langis mo, hindi ba? Sa tuwing aalis na si Ate Ruth, tinitingnan ko yung langis ko. Tsado ko lang malalaman na may tagas. Ibig sabihin, kumulo talaga. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Aminin mo nga sa akin ng totoo. Hindi mo ba nakatuba na aswang si Ruth? Nakutuban. Pero hindi ko sinabi sa'yo kasi alam ko naman na hindi ka niya masasaktan eh. Nang makarating sa bahay ni Andres, binuksan namin ang pintuan. Bumungad sa amin si Andres na walang malay. Tinulungan namin siya at hinanap ang anak niya pero wala na ito. Ginawa namin ang lahat ng makakaya namin para bumalik ang malay tao niya. Maya-maya pa nagising ito sa wakas. Aray, sakit ang bato ko. Napano ka, Andres? At saka nasa iyo anak mo? Ano? Nandito lang siya kanina, hawak ko. Hindi. Teka, nasaan ang anak ko? Kinuha nila ang anak ko! Ano? Sino kumuha? Mga 3 tao ang dumating dito kanina. Basta nagtalo pa kami kasi gusto nilang kunin ang anak ko pero ayaw ko ibigay. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may umampas sa may bato ko. Tapos hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari. Sino naman kaya ang mga taong yon? Malakas ang kutob ko na may kinalaman si Ruth sa nangyari. Siya ang unang dumating dito sa bahay at kinulit niya ako tungkol sa lupa ko. May alam ka bang lugar na pwedeng dalhan ni Ruth dun sa bata? Alam ko na hindi niya yun dadalhin sa bahay niya. Kaya ka pala na tinutulungan kasi gusto niyang kapalit yung lupa mo, Kuya Andres. Nagulat na lang din ako na pinag-iinteresan niya yun. Sinubukan naming humingi ng tulong sa kung kani-kanino at nangako naman ang mga itong hahanapin si Ruth. Sumapit nga ang dilim. Wala pa rin kaming ideya kung nasa ng bata. Biglang dumating si Nora. Nasabi ko rin kay Andres ang nangyari kay Aling Perla at doon lang din siya napaisip na baka nga totoong hindi ito ang kumulam sa kanya. Nora, bakit mo naman iniwan yung nanay mo doon nakakagamot lang? Anong ginagawa mo dito? Nandito kasi ako para tumulong sa inyong matugis yung aswang eh. Kanina nabanggit sa akin ni nanay na nakapunta raw siya sa kubo ng matandang lalaki. Naging magkakilala raw sila at mabait daw ito sa kanya kaya naniwala siyang proteksyon ng binigay niyang bato. Teka, saan daw banda? Kailangan rin natin makita nang sa gayon malaman din natin kung saan nagtatago si Ruth. Malakas talaga ang kutob ko na magkakampi ang dalawang yon. Doon daw sa kabilang baryo eh. Doon siya nakatira sa kagubatan na malapit sa ilog. Nag-iisa lang daw yung kubo niya doon. Pakilala niya pala kay nanay, manunugis daw siya ng aswa. Ganon din ang pakilala niya sa akin. Paano ko naman mahahanap ang anak ko? Pwede natin maging susi ang matandang lalaki na yun para mahanap natin kung nasan si Ruth. Kung ganon, kailangan natin pumunta sa kabilang baryo para makita ang matandang yon. Sasama ko sa inyo. Hindi na kailangan, Nora. Mas kailangan ka ng nanay mo ngayon. Paano kung hindi naman pala totoo yung sinasabi ni Ate Nora tapos sinutulang tayo? Hindi ko magagawang lokohin kayo. Malaking utang na loob ko sa inyo, diba? Niligtas yung nanay ko. Kaya nga gusto kong sumama para maniwala kayo sa akin. Sige lang, Nora. Ayos na yun. Pupuntahan namin ngayon din yung sinasabi mong lugar. Umalis kami ng gabing yun. Bawat isa sa amin may dalang flashlight, asin at bawang. Nasa akin ang punyal na isa sa gamit ni Archie at ang buntot pagi naman ay nakatali naman sa kanya. Ilang oras din ang nilakad namin bago narating ang kabilang baryo. Alam din daw kasi ni Andres ang lugar na yon at kung saan banda ang ilog. Maya-maya pa nang nasa gitna na kami ng gubat may narinig kaming pagaspas ng pakpak. Meron na tila naglalakad sa madilim na sulok. Manda kayo. May aswang dito nakasunod sa atin kaya kumukulo yung langis ko. Kumuha ka na ng asin at bawang tapos isaboy mo kaagad sa aswang kung sakaling may umatake sa atin. Oo. Nakakatakot naman ito.
Parang nasa pelikula lang tayo at tayo ang bida. Alam mo yung bagay na yan, kung hindi lang dahil sa anak ko, hindi talaga ako sasama rito. Nandito na tayo, kaya natin to. Ayun yung aswang na manananggal. Nang tumingala kami, nakita nga namin ang aswang na manananggal. May 2 aso na malalaking nakatayo sa harapan namin. Hindi namin alam kung alin ang uunahin sa kanila. Sige, magsaboy lang kayo ng asin at bawang, ako nang bahala sa kanila. Sige, mag-ingat ka, Archie. Sige, kapag umatake sila, saka kami sasaboy ng asin at bawang. Sabay ang manananggal at ang 2 asong umatake sa amin. Tumalon si Archie para paluin ang aso gamit ang buntot pagi habang kami naman, panay ang saboy ng asin at bawang. Akmang kakagatin ng aso si Archie pero mabilis niya itong pinalo sa ulo. Namatay agad ang isa pero yung isa hindi pa. Si Archie nagbahala sa aso. Tayo na lang ang lalaban doon sa manananggal. Hindi siya nakakaatake dahil sa pagsaboy ng asin at bawang sa kanya. Kailangan, hindi natin siya titigilan hanggat hindi siya namamatay. Sige, ayan na nga manananggal. Panay ang dila sa maabdi niyang balat. Sabay tayong sasaboy sa kanya. Sige, 1, 2, 3. Ayun! Sabol! Nagawa rin natin makapatay ng manananggal. Teka, pero si Archie, nakikipaglaban pa rin siya sa malaking aso. Iyon mo, tignan mo kung paano ko ibabaon tong punyal na to sa leeg ng aso. Mamaya ka na magyabang dahil baka mamaya makagat ka niyan. Tumambling naman si Archie palapit sa aso at inipit ang ulo nito gamit ang 2 paa. Ilang beses niyang hinampas sa ulo yung aso tsaka binalian ang lieg. Sobrang lakas ng kapatid ko. Kahit ako hindi ako makapaniwala. Tayo na, hanapin natin yung bahay ng matanda. Oh, tara na. Nagkumpisa na kaming maglakad at hinanap ang kubo ng matanda. Matataas ang mga damo roon kaya nahihirapan kaming maglakad. Hanggang may narinig kaming malakas na iyak ng bata at alam na namin na yun ang anak ni Andres. Iyak ng anak ko yun. Halina kayo. Ito nagagaling ang boses niya. Kapag nakita mo ang anak mo, huwag ka munang magpapadalos-dalos ha. Baka mamaya ikapahamak pa natin yan. Ako nang bahala, kuya. Basta umasa ka lang sa akin na maliligtas ko yung anak mo. Nang matunto namin ang kubo ng matandang lalaki, nandun nga sa loob ang anak ni Andres at dahan-dahan kaming lumapit doon at nag-uusap ang babae tsaka yung matanda. Nakilala namin na si Ruth yun. Sa tingin mo ba ay magtatagumpay ang plano natin na gawing aswang si Nora at si Perla? Oo naman. Nakita nating nilunok ni Aling Perla ang mutya na yon kaya magiging aswang yon. Pwede na natin siyang magamit para mapatay ang batang manggagamot. Baka walang hiyang mga dayo yan eh. Nakakainis. Ilang beses ko na silang sinubukan na patayin pero hindi pa rin ako nagtatagumpay. Ang bata pala ay manggagamot at malakas. Ako nga rin, sinubukan ko rin silang patayin pero hindi ako makalapit sa kanya. May proteksyon ang batang yun. Ang gusto ko lang naman ay makuha ang lupa ni Andres at mamatay na siya. Ama, suluhin mo ang lupain ni Andres. At sa gayon ay pwede na natin itong magamit sa mga bago nating yanggaw. Ilan na rin ang nayanggaw ko kaya sigurado na ako na mas lalo pa tayong dadami. Ang pagkakaalam ko ang aswang na Hanago ba'y malakas. Paano gumaling si Andres at hindi tumalabang pangkulam mo sa kanya lalong-lalo na sa Ernest na yon? Mayroon silang kwentas na pangil ng usa. Isa yun sa kagabitan ng mga sinaunang manggagamot. Kaya iyon ang rason na hindi tumalabang kulam dahil may kwenta si Andres eh. Doon namin nalaman na si Ruth pala ang nagpakulam sa amin ni Andres noon. Nakita ko naman naggalit na galit sa kanya si Andres dahil natuklasan nito kung sino ang dahilan ng pagkakasakit niya. Walang iya siya. Pinsan ko pa naman siya. Paano niya nagawang ipakulam ako? Kaya niya ginawa yun para makuha ang lupa mo. Napakawalang iya niya. Magbabayad siya sa ginawa niya sa akin. Huminaon ho kayo, baka mamaya mapano yung anak niyo dun pag nalaman nilang nandito tayo. Kawawa naman ang anak ko. Iyak ng iyak. Baka mapano yan kapag hindi natin siya makuha. Narinig naman namin na tumunog ang pinto ng kubo. Nagtago kami nang makita namin silang lumabas. Bit-bit ang palanggana kung saan nakalagay ang anak ni Andres. Ay, naririndi na talaga ako sa iyak ng batang yan.
Nagugutom na yata kaya iyak ng iyak. Huwag ka magalala. Mabilis lang naman ang pag-aalay kaya makakain natin yan agad. Sa oras na bigyan ako ng ating pinuno ng kapangyarihan, mas lalo ako lalakas. Sasambahin ako ng mga tao dito sa lugar na to. Magiging Diyos ako! Natutuwa din ako na maisip yun. Ay, hindi ka nagkakabalit ang tanggapin ang alok ko na mag-iisang aswang, Ruth. Tingnan mo, kung gaano kalakas ang aswang. Isang aswang na mandurugo. Tama po kayo. Gustong-gusto ko nga ang pagiging aswang ngayon. Nakita kong akmang lalabas si Andres sa pinagtataguan namin para sugurin ang dalawa. Pinigil namin siya pero nagalit ito. Hihintayin niyo pa bang kainin ang anak ko bago tayo lumabas dito? Hindi. Maghahanap tayo ng magandang pagkakataon para umatake. Sadali lang, Kuya Andres. Magmanman muna tayo kung may iba pa silang kasama. Mahirap na baka pag lumabas tayo, matrap tayo, mamatay tayo lahat. Nang mapansin naman namin na tila wala ng ibang aswang na naroon, nauna nang lumabas si Archie sa pinagtataguan namin. Dahan-dahan kaming umikot sa likuran nila para doon sila atakihin kung sakali. Mga aswang! Nandito na ako! At tatapusin ko na ang kasamaan niyo! Paano ka nakarating dito? Meron kaming manananggal na nakabantay at may aswang na kayang magpalitan nyo bilang aso. Paano ka nakalusot sa kanila at sino kasama mo? Napatay ko na ang 2 malalaking aso at yung manananggal. Kayo naman yung isusunod ko. Wala ka talagang kwentang pinsan, Ate Ruth. Sarili mong pinsan nagawa mong ipakulam dahil lang sa lupa. Tumigil ka dahil hindi mo alam ang sinasabi mo. Nilapag ni Ruth ang bata. Panay pa rin ang iyak nito. Naghanda kaming dalawa ni Andres nang magpalit anyo si Ruth bilang aswang. Nagkaroon siya ng pakpak at humaba ang dila. Yun ang ginamit niya para atakihin si Archie. Pero nakailag ang kapatid ko. Matulis ang mga kuko ng aswang na mandurugo at matulis din ang dila nila na matalim. Ang kanyang pakpak ay parang pakpak ng ibon. Patayin mo na ang batang yan, Ruth! Hindi niyo magagawa yun! Hindi ko hahayaan na mapatayin ninyo ang kapatid ko! Sabay kaming sumaboy ng asin at bawang sa kanila kaya napatakip ang mga ito ng mukha. Habang nagsasaboy ako, mabilis namang kumilos si Andres para malapitan ng palanggana. Nagtagumpay naman siyang makuha ang bata. Nagpalit anyo bilang aswang si Mang Hector. Aswang na hanagob. Naging maitim ang kulay ng katawan niya, mapula ang mga mata at maputi ang buhok. Ang bangis ng itsura niya ay nakapagpaatras sa amin. Magsisisi kayo na sumalakay kayo dito sa amin! Protektahan mo lang anak mo, Andres. Ako nang bahala sa halimaw na to. Ginamit naman ng aswang na mandurugo ang kanyang dila para kunin ang palanggana sa kamay ni Andres. Naghilahan sila. Naalala ko naman ang punyal na binigay sa akin ni Archie. Kinuha ko yun at pinutol ang dila ng aswang. Napasigaw ito. Akmang aatake sa akin ang aswang pero mabilis namang rumisponde si Archie at hinarang niya ito. Ako ang harapin mo, aswang! Alam mo, kulit mo talagang bata ka! Buong lakas siyang sinuntok ng aswang habang sinusubukan niyang kalmutin si Archie pero nakailag ang kapatid ko. Hindi rin siya kayang tamaan ng kapatid ko ng buntot pagi. Nakita ko pang pumikit si Archie at mataas na tumalon papunta sa itaas ng kahoy. Sinundan naman siya doon ng aswang na hanagob kaya doon sila naglaban. Nagulat ako nang may humawak sa liig ko at akmang kakagatin niyo ng mandurugo. Tigilan mo na to, Ruth. Ang kapal na mukha mong babae ka. Aswang ka pala! Hindi ako titigil hanggat buhay ka. Ang gusto ko mamatay ka. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Dapat hindi ka na nagtitiis. Magkatuko na yung dalawa. Sana man lang iniisip mo yun bago mo ako ginawa na masama. Walang pamilya sa akin. Kung ganon, sige. Magpatayan tayo kung yun ang gusto mo. Hinanda ko ang punyal at itatara ko naman sana yun sa tiyan niya. Pero nasalo niya ang kamay ko. Binali niya ang kamay ko kaya nabitawan ko ang punyal. Kinalmot niya ako sa dibdib. Pinahaba niya ulit ang dila niya at itatarak niya sana yon sa liig ko. Kaso, bigla siyang sinabuyan ni Andres ng asin at bawang. Papatayin kita, Andres! Ang tapang mo rin, ano? Iba ka talaga. Naputulan ka rin ng dila pero nagawa mo pa rin pahabain at magsalita.
Isa akong aswang na mandurugo. Malakas ako at hindi ganun kabilis na mamamatay. Talaga lang ha? Sige, tanggapin mo tong regalo ko sa'yo. Kailangan kitang binditahan para mawala ang pagkademonyo mo. Papatayin talaga kita, hayop ka! Makialamero kayo ng kapatid mo! Hindi ako papayag na gawin mo yun dahil uunahin na kita. Ikaw ang papatayin ko. Hayop ka! Bigla akong nagulat nang saksakin ni Andres sa likuran si Ruth gamit ang punyal. Hindi lang isang beses, kundi pa ulit-ulit hanggang malagutan ito ng hininga. Kita kong nalungkot si Andres matapos nun. Kung kailan nakuha mo na ang loob ko, saka ko rin nalaman ang totoong pagkatao mo. Kabayaran yan sa ginawa mo sa akin. Alam ko na masakit para sa ang lahat ng malaman mo. Pero nagpapasalamat ako sa pagpatay mo sa kanya, Andres. Dapat lang yun sa kanya. Tara na. Hanapin na natin si Archie at tulungan natin siya. Hinanap namin si Archie sa gitna ng malalaking kahoy at hindi ko inasahang makikita ko siyang duguan habang nakikipaglaban sa aswang na hanagom. Hingal na hingal din siya. Napatingin kami sa kalaban nitong aswang at kagaya niya may sugat din ito. Isa lang sa atin ang mananalo at ako yun. Hindi ikaw batang magagamot. Hindi pa tapos ang laban. Gawag ka munang makampante. Archie, ayos ka lang ba? Kaya mo ba ba? Opo, kaya ko pa. Malakas pa ako. Kaya diyan ka lang, kuya. Tutulungan kita. Wag na. Manood lang kayo. Muli na naman silang nagtuos. Natatamaan din ang aswang sa malakas na hampas ni Archie ng kanyang buntot pagi. Pero mas lalo ding nadadagdagan ang sugat ni Archie. Hindi ko siya kayang matiis kaya tinulungan ko na. Sinabuyan ko ng asin at bawang ang aswang. Sinunod ko naman na sabuyan ito ng holy water kaya hindi na niya kayang makapalag. Ilang beses siyang natamaan ni Archie ng buntot pagi. Kuya! Gamitin mo yung punyal! Sige, Andres! Akin ang punyal! Oo, ito. Saksakin mo siya sa puso para mabilis siyang mabatay. Kuya! Bilisan mo! Eto na ako! Sisingilin na kitang aswa ka sa pananakit mo sa kapatid ko! Mamamatay ka! Tumakbo naman ako papalapit doon. Mabilis kong sinaksak ang punyal sa hanagob hanggang napatay ko ito. Nang matapos ang mga pangyayari, umalis kami doon para magamot ang mga sugat namin. Kinaumagahan, naging balita sa lugar namin ang tungkol sa kubong yun dahil may nag-report daw sa mga pulis. Nakita daw nila ang iba't ibang bahagi ng katawan ng tao roon. Nagtungo naman si Nora sa bahay para mangamusta. Okay ka lang ba? Oo. Salamat nga pala dahil sa'yo nakita namin yung bata. Wala yun. Kung may oras ka, gusto mo, gala naman tayo para makapaypahinga ka naman. Pwede bang wag na muna kayong umuwi? Hindi muna kami uuwi dahil sa pinangakuan kami ni Andres na bibigyan niya kami ng lupa dito para dito na kami tumira. Talaga? Di mabuti. Makalipas ang ilang linggo, nanligaw ako kay Nora. Sobra namang nagpapasalamat sa amin si Aling Perla sa pagligtas namin sa kanya. Nalaman din namin na si Judy ay nandun lang din sa kabilang bayan at kasama nga nito ang lalaki niya. Masaya naman si Andres dahil magaling na siya at pwede na nitong maalagaan ang kanyang anak. Si Archie naman mas lalo pa siyang nagpa-practice para mabilis niya raw mapatay ang aswang nakakalabanin niya. Ito nga po ang aming naging buhay matapos ng ilang araw. At hanggang dito na lamang po ang maikukwento ko sa inyo, Miss Soledad. Maraming salamat po sa pagbabasa at more power sa inyong channel.